Salamat po, yes, yan. So, ito na naman po tayo. Medyo oras pipilin ko ngayon, no? Kaya kung manalangin po kayo, palaginin pa natin yung vision natin nilagay kanina. So, matanong ko lang, sino-sino po sa inyo involved sa kasalukuyan sa self-grouping kasi ng kamay? Okay, salamat po sa kaunting nagtaas. At yung iba, hindi po sigurado kung magtataas. Medyo kalipang kamay ang tinataas. Mga kapatid, sa self-grouping, usually ito ay isang grupo ito na nagsasama-sama. At yung grupo na ito nagsasama-sama, meron itong flow ng kanila pagkasama-sama. Parang worship service sa church na merong liturgy. Ngayon, tatalakayin natin yung isa sa pinakasikat, bagamat marami na method na ginaganap sa isang cell group. Pero meron isang pinakasikat na method na kung tawagin ay 4W. Alam nyo, ang method para ito franchising. Nawa na, di ba sikat na sikat sa kasalukuyan ng fast food? Yung McDonald's o kaya Jollibee. Alam nyo, merong tatlong bagay sa mga fast food. Kaya naging malalaman sila eh. Lalo yung Jollibee at McDonald's. Unang fast, mabilis silang mag-serve. Kapag ka order ka sa restaurant, merong mga restaurant na talagang ate na pa dahil niluluto pa. Pero yung mga fast food na ito ay talaga naman ngayon mo in-order, nasa counter ka pa lang, andyan na, mainit-init pa. Yung kanilang serbisyo, hindi lang basta pass, kung hindi very fast. Uso sa kasalukuyan, tinatawag na drive-thru. Alam nyo kamakailan ko lang na nakita yung talagang pag-order ng drive-thru. Nung minsan kasama namin si Pastor Mark, umorder siya sa drive-thru. Ako hindi ako ma-order dahil hindi ko alam kung paano umorder. Kaya napakatulid pala. Para ka lang tumapat sa tindahan, pagkatapos bumili ka ng candy. Ganun lang katulid. So, very fast. Pangalawa, na magandang katangian ng mga franchise, lalo na ng mga fast food, consistent yung kanilang taste. Kapag ka bumili ka sa Jollibee, ano ba lugar ito? Dito sa Dasmariñas, pagkatapos bibili ka sa Jollibee, doon sa amin, sa Santa Maria, Bulacan, para kanilang taste, consistent yung kanilang lasa. At napakahalaga nun. Hindi yung pabago-bago yung kanyang timpla. Tamang-tama yung kanyang timpla. At pangatlo, yung quality. Kahit pa paano social, tingnan. Merong class. Meron siyang packaging. Diba? Alam niyo mga kapatid, yun pong method na ginaganap sa mga cell meeting ay walang iniwan sa ganyan. Mga kapatid, kinakailangan kasi natin sa kasalukuyan, huwag tayong maiwan ng panahon. Ngayon 2012 na, baka ang ginagamit natin pamamaraan ay pang first century pa. Kaya hindi nakapagtataka na mayroong mga iglesia lokal na umuunlad at mayroong hindi. Hindi nakapagtataka na mayroong dinudumog ng tao at mayroong nilalangaw. Dahil dito sa mga bagay dito. Tatalakayin natin yung 4W of the cell meeting. Mga kapatid, it is important that there is a good flow to a cell meeting. Parang tubig ito ng gripo na kinakailangan diretso sa pagdadala. Alam niyo yung tubig sa gripo kapag marami yung tubig. Tapos marami pang mga ibig sabihin impurities sa loob, bumabara ito. Kaya hindi nagiging consistent yung kanyang flow. Alam nyo, anumang bagay yung ating gagawin, napakahalaga, preparation. Paghahanda.
Merong mga pagkakataon na papatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Pero hindi dapat natin iasa sa banal na Espiritu yung preparation gagawin natin. Yung kasabihan niya yung mga matatanda, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya gagawin pa rin natin yung ating counterpart. Minsan meron akong naging assistant pastor. Kapag siya ay pinagme-mensahe ko, yung mensahe niya, naharata ng mga miyembrong kumbaga sa pagkain sardinas. O dili kaya naman ay pangatlong init na. Sabi, na-sermon na niya noon, tapos i-sermon niya ulit. Ibig sabihin yung preparasyon na dapat gawin niya, hindi niya ginagawa. At nung tanungin ko, nung sitahin ko kung bakit, alam niyo, napakaganda ng katwiran. Ang katwiran niya, tutulungan naman ako ng banal na Espiritu Alam niyo, mga kapatid, bagamat tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, pero ang banal na Espiritu hindi konsentidor. Bagamat tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, pero hindi dapat maging daan yan para maging tamad tayo. We should do our part, preparation. Prayer, napakahalaga ng pananalangin. Yung cell group, ginaganap ito, usually, ito yung weekly meeting. Parang worship service sa church. Ginaganap itong weekly. Kaya ibig sabihin, kung nakatakda isang worship service, halimbawa, let's say, nakatakda ito, yung mga kalalakihan ang kanilang cell group ay Tuesday night. Kung nakatakda ito Tuesday night, ang araw, yung pagkakasunod-sunod niya order, consistent yan. Pagkatapos ng Lunes, ano nakasunod? Martes. Hindi yan pagkatapos ng Linggo, Martes na susunod. Hindi yan parang nagugulat ka. Ibig sabihin, bago dumating yung pagkakataon na iyon, dapat ay preparado ka. Kung sakali na isang cell, yung isang cell group, ay hindi siya consistent, wala siyang malinaw na direksyon, disjointed. Alam niyo mga kapatid, yung DNA din na yun, baka makopya ng iba. Yung cell walang iniwan sa cell sa katawan. Yung cell sa katawan natin, dumarami yan, at sa kanyang pagdami, sa kanyang pagpapalit-palit, kinokopya niya yung DNA ng lumang cell. At ayon sa mga scientifico, every 7 years, bagong tao tayo. Every 7 years, yung himay-himay ng ating katawan, ng ating buhok, ng ating mata, ng ating mga kamay, nagpalit na yan ng kanyang selula. Pero yung selula niya, kinokopya niya doon sa kanyang old cell. Masama naman kung makokopya, cancer cell. Kapag ka-cancer cell ang nakopya, sisirain niya yung mga good cells sa katawan. Kaya nga ba ganun ang nangyayari sa marami sa kasalukuyan. Ito'y totoo sa tao, sa pisikal na katawan, totoo rin sa simbahan. Kaya nga kung sisimulan natin yung ating mga cell grouping, simulan na natin ng ayos. Kung naman meron na tayong nasimulan, pero hindi yata ganong ayosan, o di ayusin natin. Para sa gayon, yung susunod na mga cell, ang kokopyahin niya ay yung maayos na cell. Di ba? Ngayon, sa prinsipyo ng cell grouping, ang pinaka-common, ito sa buong mundo, na ginagawa ay tinatawag na 4W. Yung iba mayroong modification doon sa 4W. Pero talakayin na natin yung 4W upang sa gayon, maunawaan natin yung evolution ng cell grouping. Okay, the 4Ws, okay na, Pastor Ber? The 4Ws. Ang number 1, siyempre, dahil 4Ws, ang lahat ng salita na nagsisimula sa letter W. So,
Number 1 W, tinatawag na welcome. Doon sa welcome, kapag sinabi natin welcome, siyempre, sa pagsisimula ito ng cell. So, bawa na, ang cell group ay nagmi-meeting once a week, tuwing Tuesday night. Anong magaganap sa pagsisimula noong sesyon ng cell? Parang ano ba, friends? So, sa pagsisimula, kung ito ay mag-i-start ng 7, halimbawa matatapos siya ng 8 or 8:30, ano yung ginagawa sa isang pangkaraniwang cell? The first is welcome. We do that through icebreakers. At alam niyo mga kapatid, yung pong mga kaanib na nagtitipon-tipon ay walang iniwan sa mga selula ng katawan ng tao. Yun pong selula ng katawan ng tao na nasa ating mga katawan, meron siyang ginaganap sa kanyang kalooban na hindi natin napapansin. Pero ito ay nagaganap. Kaya sa iglesia, meron nagaganap sa loob ng mga cells na hindi rin gaano napapansin, pero nagaganap. I believe it is a dynamic bonding people together. When we come together from work, halimbawa, my body may be in the cell, but my mind is somewhere else. Alam niyo ba, kahit na hindi naman sa cell, kahit sa loob ng church, kapag worship service, yung mga umaattend ng worship service, merong iba't iba silang pinagmulan, merong iba't iba silang mga naging karanasan. Ang aking pinamumulan sa cell ay yung cell ng mga kalalakihan. Sa amin nila sa hindi. Meron dyan pagdating doon inaway ng asawa. O dili kaya naman meron siyang anak na sinagot-sagot siya. So maraming mga pagkakataon na medyo down ang kanyang feeling. So papaano mo ito i-uplift? Gayon din yung kanilang mga naiisip, yung kanilang mga naging karanasan, sabog-sabog sila. Papaano mo ngayon ito iipunin? Ang iba sa kanila ay nanggaling sa mga pagawaan, ang iba sa kanila ay mga guro, meron sa kanila ay mga amo, meron sa kanila ay mga istambay sa kanto. So, iba-iba ng kanilang mga gawain. Ngayon, pag sila nagsama-sama, ano ang magaganap doon sa welcome? Doon po sa welcome, it provides a friendly environment whether there are newcomers or not. And we all need that. Para sa atin, kailangan natin yan. Number 2, na W ay yung tinatawag na worship. Ako po ay lumaki sa isang traditional church. At doon sa church na iyon, ay mahilig sa pagkanta. So, madalas nagkakantahan kami, nagigitarahan. At yun it's a form of worship. Sabi nga ni Martin Luther, if you sing, you pray twice. Sa atin pong mga Methodista, mahilig din tayo sa pagkanta. Sa katunayan niya, dito sa church natin, natutuhan ko na sa pagkain, pwede kang mag-pray na pakanta sa pagkain. Kaya nga, yung pag-awit, isang bahagi ito ng pagsamba. At marami sa mga awitin natin ay isang panalangin. Kung susuriin yung mga awit natin sa inyo, it's a form of prayer, isang panalangin. Kapag binuklat mo rin yung aklat ng mga awit, ang totoo, meron nagturek sa akin yan, di ba matandaan? Pag sinabi ko, awit chapter 3, sabi niya, Pastor, hindi po ganoon tama din eh. Awit chapter 1, hindi po yun eh. Sabi ko, bakit? Nakalagay naman, awit chapter, itong dati, wala naman talagang chapter eh, di ba? Ang totoo sa kasaysayan, ang aklat ng Psalms, songbok yan. Doon
doon ba pagka magpapaawit yung presider, buksan po natin Holy sa chapter 1 ng ating songbook, ng ating hymnal, hindi eh. Sa song number 1. Ang totoo, yung aklat ng awit, 150 chapters. Yung 150 chapters na yun, mga kanta yun. May mga tono yun. Kaya lang, sa pagtagal ng mga panahon, hindi pa naman makabago noon yung sistema ng pagnonota, eh hindi na-preserve yung kanyang tono. Sa worship, kadalasan, ginaganap ito sa pamamagitan ng pagkanta. Pero kung pwede rin gamitin yung pagbasa ng mga talata mula sa aklat ng mga awit. Minsan, merong mga cell group na medyo high-tech. Meron silang mga sound system. Pwedeng salangan ng CD. O kaya naman ay yung nagagamit na yung USB. USB ng mga kanta. Na praise song. Yan, nagagamit yan sa worship. Pangano number na tayo? Number 3. Number 3 is the word. The third W is not Bible study. Pakisuyo na natin is dyan. Malayo sa akin. Sa isang ba? Ayun. Ayun, galing ah. So, the third W, yung tinatawag na word. O yung scripture, o kaya Bible. Pero tandaan nyo, it is not a Bible study. There is a place for Bible study, pero hindi sa sermon. Pagkaunahin na ako ng tanong, bakit? Medyo magpasesa lang tayo, sasagutin natin within the duration of our seminars. Sasagutin natin lahat yun. Merong para sa Bible study at yung cell group, it is not intended for Bible study. Yung Word of God, direct application sa buhay ng tao. Direct impact sa buhay ng tao ang nangyayari. What are you doing about what God is saying to you? Yun yung pinaka-focus diyan sa Word. Many of us know facts about God. Alam natin yung doctrine of Trinity, alam natin yung Holy Spirit, alam natin yung incarnation, at marami pang iba. Gusto nyo eschatology. Pero alam niyo mga kapatid, merong panahon para dyan at merong forum para dyan, but not in a cell group. Sa cell group, the Word of God is used for edification. Para sa gayon ay for nurture. Hindi po head knowledge ang tinatalakay. Kung hindi tinatalakay yung Word of God, tinatalakay sa Espiritu, tinatalakay ng puso. Diba? Alam nyo, kapatid tayong mga Methodist, bagay na bagay talaga sa atin yung pangalan natin, Methodist. Napakatalino ng mga Methodista. Sa Sunday school, kapag ka nagsa-Sunday school, imbis na yung Sunday school gamitin para sa pagkalaga ng salita ng Diyos. Nalulungkot ako, maraming mga simbahan, ginagamit ang Sunday school for debate. Meron ako na napagsalita ng isang church. Alam niyo ba, yung Sunday school, naubos yung isang oras, nagdidibatin dalawang matandang lalaki sa kabilang. Paligsahan sila ng paligsahan. Para bang yung, nakapagandawag sa Itbalaga, para bang yung wala sa lolo ko. Eh, yung lolo ko ganito. Naubos yung oras, sa kagaganong-ganon. Paligsahan sila ng paligsahan. Debate sila ng debate. Alam niyo nga kapatid, kapag ang cell group, eh ginamit natin forum ng debate. Pumunta lang sa sabungan. Merong forum para doon. At merong panahon
para sa mga paligsahan, but not in a cellgroup. Okay, number 4, W. Yan tinatawag na works. Minsan ginagamit din yung term na witness. So, alin man sa dalawa na ito, works or witness. Yun pong works, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, sabi ng sa Aklat ng Santiago, huwag kayong maging tagapakinig lamang, kung hindi maging mga tagatupad ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bawat sa atin dapat magiging moving gospel tayo, living gospel. Hindi yung hanggang ulo lang yung ating narinig, dapat makarating ito sa puso, at hindi hanggang ulo lang, dapat makarating ito sa ating mga kamay. Meron mga pagkakataon na yung ating mga ginagawang pag-aaral ay hindi naman natin nasa sa buhay. Ano yung silbi ng pag-aaral na yun? Works. Minsan meron isang tao na naninigarilyo. At habang siya'y naninigarilyo, nagbabasa siya ng libro. So habang siya nagbabasa ng libro, nabasa niya rin sa librong binabasa niya na masama ang paninigarilyo. It can cause cancer. Kaya ang ginawa niya, tinigilan na niya. Yung paninigarilyo, hindi po. Yung pagbabasa, tinigilan na niya. At least may ginawa siya. Pero yung ating mga ginagawa, dapat yan ay resulta ng kabutihang loob ng ating mga pinag-aaralan. Mga kapatid, kung napag-aralan natin na it is wise to win souls, ay dapat hindi lang basta pangarapin natin, pag-aralan natin na mag-win ng soul, subukan natin, gawin natin. Alam niyo yung aking mga kalalakihan na cell group. At the end of the cell group, hindi matatapos ng cell group na hindi namin pag-uusapan. Ay, ikaw kapatid, sino yung isasama mo sa Sunday? Ikaw kapatid, yung pang sinama mo sa Sunday, pinaloob mo. Napakaganda kung lahat ng cell group gagawin yun. Kasi, kung lahat ng cell group gagawin yung work, yung witness, tayo pang mga pastor na narito, wala na tayong gagawin kung hindi mag-G12, manalangin at magpakabanal na lang. Bakit? Kasi sumusulong ang gawain ng iglesia kahit wala tayo doon sa lugar na yun. Kaya nangyari sa mga simbahan natin na merong dumarating na bago tapos kinakantahan natin, wini-welcome natin. Alam niyo, marami sa mga traditional church sa kasalukuyan, kapag Sunday morning, very unusual sa kanila pag nagkaroon ng panauhin, pagka mayroong bisita. Ibig sabihin, ang daratnan mo doon sa church na yun, pare-parehong mukha pa rin. Yung lahat ng mga tao na tinubuan ng tahin sa iglesia, nandito na lahat, walang pagbago. Wala ka rin nakitang bagong mukha. Minsan narinig ko si Pastor Manny Santiago. Laging ginagamit yung kanyang sinabi nung hinahamon ko aking church. Sabi ni Pastor Manny Santiago, kapag ka nakakakita siya ng mga church, na hindi na siya sa church pagkatapos, ang nirereklamo sa kanya, Pastor, bakit sa church yun? Lagi na rin bago, sa amin walang bago. Ang sinasabi ni Pastor Manny Santiago, kasi nga, wala kayong bago. Hindi nga, Pastor, wala nga kaming bago. Bakit kaya? Kasi nga, wala kayong bago. Nakit nyo? Yan pong mga bagong miyembro. Yan din yung malakas mangikayang ng ibang miyembro. Ng ibang tao para madala sa church. At iyan ay napansin ko doon sa church na destino ko sa kasalukuyan. Kasi yung mga dati nang kaanib na umuupo sa church, excuse me po sorry po kung may tatamaan ako.
yung pong mga, kung kayo sa church ay membro na kayo 5 taon o kaya 10 taon, o kaya doon na kayo lumaki sa church na iyon, wala ka nang gano'n napapansin eh. Manhid ka eh. Pagka nag-mensahe yung pastor, hindi mo na rin, hindi na rin tumatago sa puso mo eh. Pero sino yung nakikinig? Yung mga bago. Pag sinabi ng pastor, mga kapatid, sa susunod pong Sunday, medyo late po tayo nag-start ngayon eh. Nalito tayo ng 30 minutes, sayang yung oras. Sa susunod na Sunday, on time po tayo ha, usodyo tayo. Alam niyo yung mga bagong miyembro, napansin ko, pag sinabi kong alas 8 tayo, alas 7, nasa simbahan na. Pero yung mga dating miyembro, ganun pa rin. Late pa rin, ganun pa rin. At kapag ka nagsimula ka ng on time, magagalit pa sa iyo. Pastor, hindi mo kami nintay. Bakit naman inagahan yun? Kapatid, hindi namin inagahan. Yun ang nakalagay sa liturgy na oras ng ating worship service. Alam niyo mga kapatid, kaya maraming mga church sa kasalukuyan hindi nag-grow dahil wala ng mga bago. Alam mga bagong miyembro. At sa pang napansin ko, yung mga bagong miyembro, sila yung nakakapansin ng need for improvement ng church. Kasi kapag ikay dati mong dumadalo, hindi mo na mapapansin kung mayroong ilaw na hindi napunti, hindi sumisinti. No-overlook na ng mga dating member yan. Pero yung mga bagong member, nakikita nila yan. At minsan meron isang bagong member, nag-volunteer siya. Sabi niya, Pastor, yun pong sayang ko yung ilaw, hindi pala gumagana ito. Gawin po natin. Sabi niya, sabi ko, gawin natin, sabi niya. Sabi niya, nagbo-volunteer na po ako gagawa. Sige ako, ilista mo kung ano yung kailangan bilhin. Sasabihin ko sa church, huwag na po kayo mag-alala, Pastor. Ako na po ang bibili. Di kainam, meron nang gumawa, meron pang gumastos. Di ba? At alam niyo, meron isang pangyayaring ito ay i-share ko sa inyo. Hindi ito sa kasalukuyang destino ko, sa dati kong destino. Hindi ko na sabihin sa inyo, baka malaman ninyo. Yun pong church ay halos centennial church na. Sa katunayan nilulumot na yung kanyang pader. Na okay, bagong destino roon. Ang sabi ng misis ko, wala pa kami anak nun, kabuntisan niya sa aming panganay. Ang sabi ng misis ko, pwede ba magpaatugtog ka naman? Sabi ko, bakit? Kasi pakiramdam ko yung lugar na ito, pinagtatapunan ng mga sinasalvage. Kasi puro talahid yung mga paligid, maging harapan ng simbahan, talatalahid. Tapos napakarami mga halamang gumagaray sa kung saan. Alam niyo bang, yun ang unang pinag-aalis namin. Dahil ang takot ng misis ko, baka may nakasalit na ahas dun sa magkabulagar na yun. Hindi namin napansin. At doon sa church na iyon, sa matagal na panahon, hindi siya nag-grow. Sa katunayan, nababawasan pa siya ng mga miyembro. Nagsimula siya, nung siya magsimula mag-grow, pero mga member na, ang totoo nun, nakumpita ako na mag-blessing ng isang bahay, pero hindi miyembro. At nung pagkatapos ng blessing ng bahay, ang sabi ko, pwede po bang pumunta-punta ako dito? Pag-pray ko kayo. Okay naman sa kanila. Yung isang buong compound na iyon, siguro mga 4 o 5 bahay yun. Naging mga miyembro lahat doon sa church. Ang problema naman pala, pagka meron ka mga bago sa church, ang talagkit ng tingin ng mga miyembro. Nasa pintuan pa lang sila, tiger lock na yung mga miyembro. Tapos yung mga ilan doon, naging salumao na naging member na rin ng council. At napansin ko, binababag nila kapag ka mayroong nanggaling na idea doon sa kanila,
hindi nila natanggap. Alam niyo ba, yung pamilya na iyon, sabi nila, para hindi mainit sa church natin, magtutunay kami ng air condition unit. Sasagutin nila lahat ng kailangan air condition unit sa church. Ipa-aircon yung church. Alam niyo ba, hindi tinanggap ng church council? Malakas daw sa kuryente. Malakas sa kuryente. Kahit pa paano kumbinsi ko, kinumbinsi ko na isa-isa, maging yung chairman ng council, malakas sa kuryente. Alam niyo ba, isang kinahihiya ko kung paano ko sasabihin doon sa pamilya na iyon. Siyempre, nakarating ka paano. Alam niyo naman, naunsyari yung pumibigay, sayang. Binibigay na sa church, yung ibang church nga, nagpa-fundraising para lang magkaroon ng aircon. By the way, lahat po ng church sa Santa Maria, lahat air condition. Yun na po yung nagiging trend doon. Doon po ako nakalistero sa bayan. Yung mga church, maging sa baryo-baryo church, naka-air condition. Kaya kung pwede rin dito yun, DS, sa Cavite. Sosyal. Alam niyo, yung church na yun, dumating din sa punto na nakita nila yung need na magkaroon ng aircon. Kaya lang, ayaw nang magbigay ng pamilya. Nadala na, ayaw nang magbigay. Ang ginawa nila, nag-fundraising sila. Kinakailangan pa palang buksan mo yung kaisipan nila para makita nila yung need para gumawa sila. Pagka nga napaghuhuntahan namin, ayaw pala nila lang binibigay. Gusto bibilin. Alam niyo mga kapatid, sa church, hindi naman natin kinakailangan sa church ang miyembro. Okay, magagalit sa akin hindi natin kailangan ang miyembro. Ano kailangan natin, Pastor Ber? Disipulo. Yun ang kailangan natin. Alam niyo yung miyembro, huwag kayo magagalit sa akin sa mga like ko, huwag kayo magagalit sa akin. Bato-bato sa langit, tama ay pangit. Ako po ay magto 20 years ng pastor sa darating na August. At nung ako'y mag-graduate ng kolehiyo, wala akong ibang naging profesyon kung hindi pagpapastor. Kaya ibig sabihin, kahit nakapikit ako kaya ko mag-sermon. Kahit ako ay naglalakad, ang iniisip ko simbahan. Alam niyo, ako'y nasa middle age na. Lumipat man ako ng profesyon, baka hindi na ako tanggapin. Kaya pinag-usay ko na talaga yung aking pagpapastor. Kaya kayo mga pastor, pag-usahin nyo rin, dito na rin tayo di galingan nyo na. Amen? Alam nyo, napansin ko, nung aking una pa lang na maging manggagawa, nung wala pa ako dito sa J12, araw at gabi iniisip ko kung paano dadaming miyembro. Kaya lang, pagka naman pala dumadami miyembro, dumadami problema mo. Kasi sa ayaw at sa hindi, traditional church pa rin tayo na UMC. Yan bang ang typical pastor stereotype ang tingin natin? Na kailangan si pastor yung magdadalaw sa akin kapag kami birthday ako, pag hindi ako dinalaw ng pastor, hindi na ako magsisimba. Imagine niyo mga kapatid, kung ang simbahan ay merong 300 kaanib, yung 300 kaanib na iyan, magbe-birthday, halos araw-araw, walang gagawin yung pastor kung hindi dalawin yung mga may birthday. May magkakasakit pa. Merong lalagnatin, merong tutubo ng tagyawan. Alam niyo ba, meron akong naging mentor na ultimate tagyawan sa mukha ng anak, ipinag-pray sa akin sa pastoral prayer. Pagka hindi pinag-pray, kagalit sa akin. Ultimo ingkong sa paa,
ay kinakailangan dalangin mo, na-infection yung ingrown sa paa, pagpe-pray mo. Stereotype sa atin, ang mga pastor, na kinakailangan, pastor lahat ang gaganap doon sa bagay na iyan. Pati aso, pati pusang nawawala. Diba? Alam niyo bang merong pagkakataon pa, 10 oras ng gabi, merong kumakatok na nanay. Pastor, yung pangalakin nawawala. Bakit? Ano ba ginawa ko? Nadasal po Hindi ko po alam kung nasaan kaya. Hating gabi, gulantang kami buong pamilya namin. Naghahanap kami ng lasing na nawawala. Ang takot ng nanay, baka nakatulog kung saan. Pati pa ba naman gano'n, gawain mo ng pastor. Di ba? At pati pagkatapos ng morning worship, kinakailangan magkukumarat yung pastor sa may pintuan ng church. Bakit? Kasi dapat lahat ng miyembro lalabas, makakamayan mo. Pagka hindi mo nakakamayan, mag-alit. Alam niyo nga kapatid, walang pinaka-stressful na gawain kung hindi ang pagpapastor. Pero napansin ko, tayo pang mga pastor, tayo rin yung kumonsinti sa kanila. Kagagawan din natin ito. Diba? Tayo din. Kasi lahat ng gawain, ginawa natin. Kaya tuloy, pagka mayroong isang miyembro na pagtutuloy mo ng Sunday School, kayo lang pastor, trabaho niyo yan Pagka mayroong pupuntahan, kayo lang pastor, trabaho niyo yan Tayo rin na nagturo sa kanila ng gano'n Alam niyo, ito na style ko ngayon Buhat nung matutuhan ko, yung mga prinsipyo sa G12. Ang tingin ko na sa miyembro na dumadalo kapag kaling ng umaga, ay hindi miyembro. Ang tingin ko sa kanila mga leader. Mga leader. At kapag kinakausap ko sila, kapag sila nag-uuntahan kami, hindi na yung nakaabot na ng sumunod na stage yung aming level ng usapan. Ang level na ng usapan ay leadership. Kung minsan tayong mga pastor, ang tinuturing natin leader lang yung member ng church council, yung presidente ng mga organisasyon. No. Lahat ng dumadalo sa atin, turing natin leader. Alam niyo ba ang sabi ni Dale Carnegie? Ang sabi ni Dale Carnegie, lahat ng mga tao mayroong the need to be important. Yung need to be important na yun yung gumagawa ng pag-aaway-aaway sa simbahan. Kasi, ilan pang tao lang ang pwedeng ilagay sa posisyon ng chairman ng council? Isa lang naman. Pero maraming sa mag-chairman. Ilang posisyon lang ba ang lay leader? Isa lang naman din Pero karamihan sa mag-lay leader. Bakit? The need to be important. Sikat pa Nung ako'y bago pa lamang sa ministry, napansin ko, ginagawa ko yung lahat ng bagay, hindi naman dahil sa nagpapakabayani ako. Honestly speaking, nung ako ay mag-reflect sa aking sarili, at nawa honestly speaking, mag-reflect din kayo, ginagawa ko yung lahat ng mga gawain sa church para maging importante ako sa Panginoon. Pride pa rin. Di ba? Tapos, tayo ng mga magagawa, meron tayong mga pangarap sa church. Alam niyo, ito yung style ko. Pagka merong pangarap na mangyari sa church, hindi ko pagdakay pinagkakalat, pinagbubugaran. Hindi ko pagdakay i-image yung church council, sasabihin ko yun. Alam niyo yung nagawa ko? Niluluto ko mo. At totoo, meron akong primary group. Yung aking primary group na yun, niluluto ko sa kanila yun. Every Saturday morning, pagka ni-meet ko yung mga cell group leaders ko, na aking primary group,
sinasabi ko sa kanila yung mga pangarap ko. Okay yung pastor Sige nga pastor. At maging sila rin, nagiging pangarap na rin nila yun. Sa mga hunta-huntahan, inihuhunta nila yun. At kapag ka nag-meeting ang church council, hindi nakapagtataka na susuportahan nila. Bakit? Kasi naluto na sa babae. Naglabi na ako na hindi yung pagdakay, ibubulgar mo sa kanila. Diba? Inuunti-unti mo sila. At hindi nila nahalata na sa akin ang galing yun. Para ba ang dating ng galing sa kanila? Sige, susuportahan kita. Pero totoo, sa akin ang galing yun. Kapag ka ginawa o kaya ipinatay yung isang bagay, although na hindi directly credit ko yun sa credit ng mga miyembro, sino ba nagbenepisyo? Hindi ba tayo naman lahat? Kaya nga sa church, ang mahalaga, dapat maging kingdom builder tayo, hindi empire builder. Sa church, lagi kanya-kanyang kaharian. Kaharian ng pastor. Pagka yung diakonesa, hindi asawa ng pastor, may kanyang kaharian din. Yung diakonesa, may sarili rin kaharian. Diba? Kanya-kanyang pagpupuntat ng kanya-kanyang kaharian. Yung assistant pastor, ganoon din. Hindi dapat ganun. Dapat nagtutulong-tulong tayo, nagsasama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Okay. The two big E's of the self. Meron dalawang big E. Okay, number 1. Edify. To love one another inside. Close parenthesis, edify. The self must minister. Tayo po, tinuturuan tayo ng value system na kung saan nagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga ba, yung self mo, yun ay magiging pamilya mo doon sa church. Mayroong pagmamahalan. Number 2, na letter E, evangelize. To love one another outside, evangelize naman. Hindi lang dapat ang minamahal lang natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa loob ng simbahan. Dapat din abutin natin na sa labas at ipadama rin natin yung ating pagmamahal sa kanila. Alam niyo, kami po ay maraming feeding center. Nasa iba't ibang mga lugar ang aming feeding center. At yung aming pagtulong sa mga nasalanta, hindi tuwing may ondoy lang o may pedring lang. All year round, nag-iipon kami. Kapag ka pumunta kami sa church namin, yung opisina ko naging parang bodega na Kasi nandun yung mga noodles, yung mga sardinas, yung ilang mga used clothes. Tuloy-tuloy kami sa paglikon niya. Kaya kapag ka merong nasasalanta, merong binabaha, tinutulungan namin. Alam niyo ba, nung undoy, ay kadalasan kasi ang tonong media nasa may gawing Marikina. Pero ang totoo, ang isa sa mga heavily devastated ng nakarang undoy, yung Maritao at yung Santa Maria. Hindi nalaman sa media. Maging sa paglikong sa churches, ang totoo, tumulong din kami sa labas. At yung nasa loob, hindi na kami nangilak pa para tulungan yung aming mga miyembro. Meron akong mga miyembro nasalanta. Meron akong isang baryo, hindi pala isa lang, mga 3 baryo yun. Na yung bahay nila, ang kaganda. Ang kaganda ng bubong. At yung pagdamay ng mga kaani, nakita ko roon yung sa bagay na yun. Tinulungan nila, hindi lang mga kaani. Sa katunayan, kapag kayo nagdadala ng tulong, hindi mo nang pwedeng pilin, may tulis lang ang pipila ha. Sabi, pag magalit yung iba, may pila rin.
Pero totoo, dapat madama rin nila yung ating pagmamahal sa kanila. At alam niyo mga kapatid, ang sabi ni Paul yung video, pagdating ng hating gabi, nagugutom ang marami. Ang Panginoong Diyos ay nararamdaman ng mga tao ito in the form of bread sa pamamagitan ng tinapay. Hindi sapat na salita lang tayo dito ng salita. Dapat ginagawa rin natin, dumadamay tayo sa iba. Kayo pong mga pastor na narito, kapag kayo na-destino sa isang lugar, una sa lahat, mahalin niyo yung lugar na yun. Kapag kayo tinatanong, lagi-lagi yun, ano yung pinaka-favorite mo naging destino? Sa loob na mag-20 years ka na nagpapastor. Ang lagi ko sinasagot, itong destino ko ngayon. Pero pag nalipat ako, napapalitan yung favorite ko. Ito na ulit destino ko ngayon, ito na favorite ko. Bakit? Kasi tinalaga ka ng Diyos doon eh. Dapat maglingkod ka rin. Alam ninyo, merong mga pastor na nananakawan sa pastoral house. Merong mga pastor, yung sasakyan na nawawala ng gulong, nawawala ng baterya. Merong mga ganun. Alam ninyo kung bakit? Kasi pag tayo naglalakad halimbawa, may mga tambay-tambay diyan. Marami makakapit sa akin. Yung mga tambay-tambay diyan, hindi natin tinutuloy na tao. Tuturing natin silang tao. Meron din silang kaluluwa. Pakisamahan din natin sila. Alam niyo kapag napakisamahan niyo sila, sila na mismo yung magbabantay ng lugar ninyo. O, gagawin kay pastor yan. Sila mismo yung magbabantay. Kasi ipinadaman niyo yun yung pagmamahal sa kanila. Kapag kayo nadistino sa isang bayan, ituring niyo lahat ng tao na miyembro ninyo. Alam ninyo, lalo ako kapag kain na naglalakad ako. Pagkatapos, binabati akong pastor. Tuwa ako. Bakit? Eh kasi, pagka hindi tinawag na pastor, nakaready siya na mag-minister ka sa kanya. Kapag kasi namatayan, pinuntahan mo siya o kung hindi siya miyembro, makiramay ka sa kanyang pagdadalang hati, ikaw ay nagbigay kahit papaano ng abuloy sa kanya, hindi niya nakakalimutan yun. Alam niyo ba, meron taga-baryo namin na nang namatay ang kanyang asawa, ay kasama ko yung mga kabataan sa church, dinadalaw namin siya. Kinakantahan namin, pinag-pray namin. Para sa akin, ginagawa na ko lang yung ating tungkulin bilang manggagawa. Pero sa kanya para napakalaking impact nun. Sa baryo namin, yun yung budista, yun yung mananalig. At yung nanay ko, ako ay binata pa noon eh. Yung nanay ko nung magpatahi doon sa budista, at nagbabayad na siya nung pinuhanan niya yung damit niya, ayaw ko na yung bayad niya. Ay naku, hindi na po. Sabi ng nanay ko, bakit? Ay yung utang na loob ko kay pastor, hindi kayang bayaran. Kulang pa nga po yan, nanay. Sabi sa nanay. Alam niyo mga kapatid, yun pong ginagawa natin, hindi mawawalan ng kabuluhan. Basta ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Edification plus evangelization equals self-life. So, ano yung portfolio ulit? Okay, pakisunod, Pastor. Yung last line sa pinaka-last slide. Ayan. So, the portfolio cell dynamics. Okay. May warning tayo ha. Hindi ko mo sinabi ko na ganito yung flow. Pagka mayroong isang member ng cell group na umiyak dahil iniwan ang asawa, oy, mamaya ka na. Kasi,
welcome muna tayo. Hindi dapat gano'n. Doon sa church na dito ko sa kasalukuyan, meron kami paaralan. Yung aming paaralan ay merong more than 300 students from elementary to high school. Yung high school, yung sa faculty, meron akong Bible study sa kanila every Tuesday afternoon. At dinideclare ko sila na magturo ng cell group. Isa sa mga teacher doon ay Mrs. ko at siya namumuna roon. So yung mga high school students ay pinaghati-hati namin in cell group. So kapag Friday afternoon, shortened period. So meron na kaming arrangement ng principal, shortened period yun. So uuwi pa rin ng ganung oras yung mga bata, pero may nakasingit na 30 minutes na cell group. So pinapapractice ko sa kanila yung cell life. At yung mga teacher, yung ipinababa nila roon, itinuturo ko muna sa kanila. Pero, ang kabiling-biling ko ito, kagaya ng sinasabi ni Pastor Berlagit, it is the man, not the manual. Tatandaan natin yan. Although may manual, mahalaga pa rin yung man. Sabi ko, kapag merong estudyante na nag-disclose, halimbawa, may problema siya, itabi niyo muna yung lesson. Itabi niyo muna yung itinuro ko sa inyo na 4W. Talakayin niyo muna yun. Hayaan niyo muna siyang ma-release, ma-debrief doon sa kanyang inaranas ng mga suliranin. Upang sa gayon, kahit pa anong paraan, makatulong tayo sa kanya kung meron tayong magagawa. Alam niyo, maraming mga tao sa kasalukuyan malungkot dahil wala silang support group. Malungkot dahil wala silang pamilya. Malungkot dahil wala silang mga kaibigan. Doon na ngayon papasok yung cell group. Yung ating pagkandilig sa kanila. Kaya nga ang cell ay magiging mistulang pamilya nila na mag-iingat at mangangalaga para sa kanila. So bagamat tinalakay natin yung 4W, tandaan ninyo, hindi naman dapat maging legalistic tayo. So yung 4W na ito, mga ati, ang mga oras na ito, ideal lang naman. Ibig sabihin this is the ideal time. Yung welcome, 10 to 15 minutes. At yan, ang focus, man ministers to fellow man. Yung worship, 20 to 25 minutes. It focus on man ministers to God. Sumunod ay yung word, 30 to 35 minutes, God ministers to man. And the last is words, 30 to 35 minutes, God ministers through man. Total, 90 to 110 minutes, o kaya 1 to 1.5 hours. At tandaan ninyo mga kapatid, dapat yung oras natin, ingatan natin, hindi anything goes, ay pastor nagkasarapan kaya naging 3 oras na kami. At baka yung misis magsasayang pa yun, mapagalitan ng asawa. Kaya kailangan maging natin tayo sa oras. Kung napagkasunod ng cell group 1 hour, dapat after 1 hour, tapusin ang cell group. So maliban na lang talaga sa case ng mga sinasabi ko sa inyo. Pero kung wala namang unusual thing, tapusin ang cell group, simulan sa tamang oras at tapusin sa tamang oras. Para sa gayon, babalik-balik sila. Alam niyo, yung comics, uso yung comics na ulit. Yung comics na bibili dahil sa abangan ng susunod na kabanata. Alam niyo, kapag kayo nagme-mensahe, nasa pulpito ako, minsan medyo nalilibag din ako, nag-carry away ako. Okay, basta parang magkakasang oras na ako. Alam niyo, ginagawa ko? Pag naalala ko yung pinuputol ko pagdaga, pagbaba ko sa pulpit, pastor, ano na yung kasunod? Abangan ang susunod na kabanata. Kaya sa susunod na linggo, a-attend sila kasi aabangan nila yun. Walang problema kung bitin. Walang problema ron. Yung pagkain natin, kapag medyo nabibitin-bitin tayo, kinasasabi ka natin, di ba? Kaysa naman sa
Uso rin pa rin yung fiesta. Yung fiesta uso pa rin dito sa Cavite. Doon sa aming baryo, sa Angat Bulacan, kapag ka-fiesta, nung ako'y bata pa, nagkakandabundan kami ng pagkain. Pagkatapos, paggabi, ayaw na namin kumain. Maamin mo lang yung pagkain, ayaw ko na. Kasi nasuya ka na eh. Naalo ka na eh. Huwag natin aluhin. Yung sabihin, kahit na medyo bitin, okay lang yun. Basta ang mahalaga, babalik sila. At dito natin napupulpil yung napakagandang relasyon ng bawat isa sa atin. Alam ninyo, yun pong tinalakay natin na portfolio, merong modification din ngayon. Yung tinatawag na I. Yun yung bago niyang modification. Yung unang letter I, inspiration. Yung pangalawa naman ay instruction. So yung inspiration, tinatalakay doon, halimbawa, tinatalakay yung Word of God. Ano ba yung naka-inspire sa iyo doon sa mga salita mula sa banal na kasulatan? Kasi inspiration, yun yung nagmo-motivate sa atin to do things. Yun yung gana na pinibigay para sa atin. Sa instruction naman, kinukumusta mo yung mga disciple. Kasi yung mga member mo ng cell group, yun na yung disciple mo yun na yung akay mo Kinukumusta mo sila. Kaya tinalakay yung episode, pre-encounter, encounter, tatalakay naman natin, hindi pa pala, no? Hindi pa. Okay, tatalakay natin sa lumaan yun. So, kinukumusta natin kung nasa na sila sa track na yun. Kinukumusta natin sila doon sa instruction. Kung meron naman siyang ililig sa Panginoon, kinukumustahin natin yun. Pagkatapos, kung may pinagpe-pray o kung mayroong prospect, ganoon. By the way, doon sa church namin, napagkasunduan namin na hindi pala napagkasunduan. Ako ang may sabi. Pagka sinabi ko, itaga mo sa bato. Yung aking mga disciples, pag sinabi ko, parang nakatitik yan sa puso nila. Ang instruction ko sa kanila, ang tatalakay niya sa mga cell groups ninyo, kung ano yung morning, Sunday sermon ko. Yan ang tatalakay niya sa inyong mga cell group. Kasi sinusundan ko yung lectionary, umiikot yun by cycle. Ibig sabihin, ano na ba ngayon time cycle? Cycle B, kaya tinatalakay ngayon ay Mark. So, Sunday to Sunday, nandun ang punto ng aming talakayan sa mga cell group, doon sa work. At lahat ng cell group, ganun. Mga cell group ng senior citizen, meron kami cell group ng senior citizen. Yung mga may uba na sa ulo. Yung mga halos ugot-ugot na. Meron akong tagapanguna, ang galing-galing yung aking member na namumula sa kanila. Senior citizen din siya. So kung ano yung tinatalakay nila, tinatalakay din hanggang baba. Maging yung mga kabataan, yun din ang tinatalakay nila. Kaya tuloy, pagdating sa bahay, nagkakakumustahan sila. Ano ba yun? Kumusta ba yung inyong tinalakay doon? Nagkakakumustahan, nagkakaroon tuloy ng common denominator, yung bawat isa. At doon nakikita natin, yung direksyon, nagkakaroon ng direksyon yung church. Kapag kasi hindi mo binigyan ng direksyon kung ano yung mga tatalakayin, yung cell group leader, madalas ang tatalakayin niya, yung favorite verse lang niya, hindi magiging balanced diet ang mangyayari. So, kinakailangan kasi balanced diet at mayroong direksyon. So, sa atin po mga kapatid, yun pong portfolio, pwede na nating magkaroon ng dry run. Kung baga sa isang sasakyan na paandarin, magkakaroon tayo ng test drive. Sige, Pastor.